Ronald Llamas. Thank you very much, Secretary, and of course, more importantly, my comrade for joining us today. Yes, welcome, Big R. The biggest R. I'm just Yun. the smallest R. No? Grabe. Wala talagang pahinga. Lagnat na lagnat tayo last time nakasama tayo. Just when I thought pwede ako makarecover at I think I'm gonna regret this because I was supposed to interview si General Torre nung Sunday. But as some people know, I have a strict Sabbath day. So, nag-aalanganin ako. Sabi, pwede Monday. Yung pala, big thing was about to happen. Sana na-scoop ko yan kay General Torre. Now, I regret it. But the Lord knows Sayang, my intentions was good. sayang. Sayang, Last scoop ko week, eh. first time ko sa Eyewitness, tsaka sa Howie Severino. Yun First time ko talagang. nag-guest sa kanila. Mga kwan mo, kasama mo dati sa GMA7. Yeah, mga kapuso ko yan. Speaking of Howie Severino, I need to have him also back on my show naman. I think ginawa namin ng elections time, nag-back and forth kami ni Howie. Yun yung pinaka-bardagulan. I think one of the best viewed episodes nung year na yan. Also the one with Randy David, I think did very well. So I think I have to get back to Howie Severino. I'm glad that all of us are talking together, no, Sir Ronald? I think we're creating a whole Mga community. ko yan. Mga volunteer ko sa trade unions dati yan. Yung mag-asawa. Si Ipat at saka si Howie. Best yan, the best yan. Apat si Ipat. Kasama ko sa mga welga dati yan sa Right. Caloocan. Yeah, I think, thank God. I think all of us are somehow may plataforma na tayo and I think we can influence the country in the right direction. And speaking of the country going in the right direction, again, hindi yan dahil solid North ako or hindi dahil Team Kuting, di ba? Or Tigre ng North. Sir Ronald, meron ka bang advance intel? Ba't di mo sinabi? Sana nag-scoop na ako kay General Torre nung Sunday. Did you get, sa ano ba talaga? What is the theory of the case? Nag-surrender or nahuli? Ano ba talaga dati ko kay Kibuloy? Sinasabi ko na yan for the past 2 weeks. Right. Na natukoy na nila kung nasaan si Kibuloy. Kaya Right. ayaw na nilang bitawan. Kaya nag-reinforce na sila. Kahit binanatan na sila ng husto ng mga KOJC, kahit binanatan na sila ni Mayor Baste Duterte, kahit pinuntahan pa sila ng mga tatlong itlog na senador, no? Inaatake sila with Badoy, with Attorney Torion, hindi na-rattle si General Torre. Pinagpatuloy niya dahil alam nila, meron na silang malinaw na intel 2 weeks pa na nandun si Kibuloy sa tunnel, sa bunker, no? At ang mensahe nila, we mean business. Di ba? We mean business. Ninyo kami mapapalis dito kahit may TPO pa. Naglabas pa yung isang Davao judge ng TPO. Hindi nila pinansin. Di ba? At nung nakaraang Senate hearing, kung napanood mo sa Davao, na-lecturean pa yung tatlong itlog na senador ni General Torre about yung difference between a search warrant and an arrest warrant. Tawa ko ng tawa ron, no? Doon sa ganung klaseng lecture niya. At si General Torre, hindi epal. Kahit malinaw siya yung nakahuli sa mga to, kahit malinaw siya yung crucial para ito ay ang tawag ko diyan huli suko, no? Sumuko siya dahil mahuhuli na siya. 'Di ba? But Yun yung Ronald, nangyari. so from my understanding, dalawang intelligence, PNP intelligence and AFP intelligence services ang involved dun sa last phase of negotiations for him to surrender. Pero ang pinili niya, dun sa AFP siya magpo-surrender. Why would Kibuloy do that? Because I can see the pro-Kibuloy Duterte people making a big deal out of that and saying, wala kaming tiwala sa PNP, sa AFP lang kami. Sabi ko, ito ba yung PNP na ginamit ni Tatay Digong sa walang kwenta niyang drug war na fake? Yes. Well, una ay matagal na siya nagsesend ng fillers. Sabi ng mga kausap ko sa DILG, sabi ng mga kausap ko sa loob ng gobyerno, bakit namin tatangkilikin yung kanyang surrender fillers? Malapit na namin siya mahuli. Tapos nagseset pa siya ng condition na dapat sumulat yung presidente na hindi niya gagawin yung rendition, hindi siya ibibigay sa mga Amerikano. You don't dictate those terms. Yun ay kasama sa extradition treaty. Yun ay kasama na sa ating batas. Kaya hindi ka gagawa ng, ba't naman siya papatulan ng presidente? Kaya tama yung sagot ng presidente. Wala sa amin yan. We just execute the law. No? So, ganun ang sagot ng presidente. Pero, matagal na siya nagsasend ng fillers. Ayaw lang tangkilikin. Diba 2 weeks ago pa alam sabi nila na, cornered na eh. Alam nila cornered na eh. right. Maliban pa sa medyo nakakatawa yung kanyang condition.
no? Tapos ngayon ini-spin na nila. Siya ay nahuli sa North Cotabato, tapos dinala sa Davao. May sariling airport sa Cotabato eh. Kung nahuli siya ron, di doon na siya dadalhin papunta ng Manila, no? So medyo illogical yung kanilang storyline. Tapos malinaw nahuli siya sa KOJC. Dun sa likod nung pinaghuhukayan, yung prayer something, prayer room, no? Dun siya nahuli. Ibig sabihin, malaki ang possibility yung tunnel ay na dun nakalagay yung Yun exit. yung ano, yung exit niya. So na-trace down nila yan. Oo. Kaya, So hindi siya gano'n kalayo dun sa pinaghuhukayan, no? Siyempre yung pinaghuhukayan may mga kuwan yan, may mga tunnels, may mga exit. Kaya puwedeng yung isang exit ay dun sa likod nung pinaghuhukayan, yung prayer room something, no? Hindi ako prayerful katulad mo eh, Big R. Kaya wala akong alam sa mga I missed the prayer scoop room. eh. I missed the scoop. Oo. Trick kasi ako eh. So, Pero hmm, yun yung nakakatawa kasi paano kagabi, alam mo naman sa ating postmodern world, no? It's all about imagery eh. Kaya si Alice Goo, performative. no? Hindi siya sumuko, siya daw ay na-rescue. 'Di ba? Siya daw ay na-rescue. So everything is about the image. Dito rin nauna sila. Ang sabi nila sila ay sumuko of God, ultimate sacrifice para wala nang masaktan, no? Ganun na yung spin nila. Kahit masyadong klaro, it was very clear na siya ay sumuko dahil siya ay mahuhuli na. Kaya huli suko ang tawag ko diyan eh, 'di ba? Mga Huli suko, ganun, bagong no? category yan ah. Bagong category. Oo, huli Yeah, you're suko. right. Oo. Kaya ako nga, O kaya gumamit ako suko ng term. huli. Ronald, gumamit ako Oo. ng term. Alice Go was repatriated. Ang dami nagalit sa akin. Sabi ko, kasi malay ko ano yung legal Oo. basis. Extradition ba nangyari? Para self-edition sila eh. Self-edition, hindi Oo. extradition. So, Actually, nung na-interview ako diyan, kinuwento ko 'yan dahil dati nahuli namin si kuwan eh, yung Reyes Brothers, yung pumatay kay journalist Ortega sa Palawan, no? Hindi hindi dapat yung head ng DILG, hindi dapat yung chief PNP ang susundo. Ang pinasundo namin ay dalawa, tatlong junior officers. At sila ay hindi na bumaba ng Philippine Airlines plane. Dinala sa kanila yung kwan, yung Reyes Brothers at nakaposas. Nakaposas, nagtataka ako ba't hindi nakaposas si Alice Goo. Tapos kaya binanggit pa naka-ganyan siya, di ni ba? Naka-cute pa siyang ganyan. Oo, Japanese anime. oo, at least kung nakaposas siya, mahihirapan siyang magganon, no? Pero ang nakakapagtaka, bakit kinakailangan pumunta yung isa sa pinakamataas na officers ng ating gobyerno at yung chief PNP kasama niya, Kasi tatakbong no? elections. Parang Ay, hindi ko pala alam. Oo, pero gina-justify mo na parang VIP ito eh, VIP treatment eh. 'Di ba? Tapos nung 'pag nakita pa sila, ang unang kuwento ni Alice Goo ay may death threat sa kanya at salamat at kinuha siya sa Indonesia. Ah, Tapos kawawa anong naman. sabi ni Kawawa naman. Secretary Abalos, kanya nga ako nag-charter ng plane eh. Eh, Mali, so Ronald, mali. wait lang. Hiwalay You ba natin cannot si Alice Go? Wait lang. Mamaya na yung ultimate Oo. sacrifice ni Alice Go kasi pag-usapan natin yung hiling niya. Balikan natin yung ultimate Oo. sacrifice ni Kiboloy. Oo. Sa pagkaalam natin, Sir Ronald, may fan meet din ba si Kiboloy? May mga nag-selfie din ba sa kanya? Kasi may selfie siya eh. I mean, we got to Well, know. natuto na sila. Tapos nakakefaya pa siya. Natuto na sila, nagulpi sila ng husto eh. Kaya ngayon ay natuto na sila. Hinarap na si Kibuloy sa likod ni Secretary Abalos, 'di ba? Hindi niya kinakausap, tapos nakaposas, no? Ang nakakapagtaka lang, bakit pinayagan nila nakatakip yung muka? Bakit nakatakip yung muka? Ano ba siya? No? Una, Naka-Palestinian kafaya ba siya? Ano, una, naghamas nung tingin siya? hinarap siya sa press conference kanina, no, nakatakip yung kanyang muka. Kilala naman siya ng lahat, ba't tatakpan yung muka? Tapos yung kanyang mugshot, naka-pixelize, no? Si dalawang ex-president nga hindi naka-pixelize eh. Si Gloria Macapagal Arroyo tsaka si Erap. Tapos siya naka-pixelize yung muka. Hindi ko maintindihan 'yon. No, hindi ko maintindihan 'yon, yung naka-cover yung muka do sa press con Oo. kanina.
Tapos yung mugshot, naka-pixelize. What was that about, no? What was May that about? crowning pa siguro yan. Di ba Oh, si Ma'am Arroyo ba yung naglagay ng crown sa kanya? Yung corona ba yan? Yung 4 years ago? oo, Yung may oo, event oo. sila ng crowning of Queen. Ipapalabas namin bukas sa Storycon. Yung paglagay ng corona sa Victoria Macapagal Arroyo. Talaga? No, Wait, bukas. what? Is that Oh, Arroyo? Sino yan? Tapos, shucks, oo nga oo. pala si Arroyo talaga yan. Diba? Yung mga kalokohan na yan, di ba? Oh. Yan. Alright, sige Sir Oo. Ronald, balikan natin. So, hindi, kasi I had Justice Carpio last week and I'm gonna have him tomorrow again to break down the legal aspect of this. Ang position ni Justice Carpio, dali na diretso sa Albuquerque, sa US yan. Kasi yun, yun siya, yun yung may ano. Kasi pag dito yan sa Manila or Pilipinas or worse in Davao or something, maano pa, Oo. ma-intimidate yung courts and all. I mean, let's be honest about it. You think, Sabi ko nga kanina ay ano ba ang jurisprudence diyan? Parang sabi ni Remulla, sabi ni Ambassador Babes Romualdez, kailangan tapusin muna yung mga kaso rito. Ang sabi ng isang IBP president dati, ang sabi niya, pwedeng sabayan. Pwedeng sabay yung kaso sa US, pwedeng sabay yung dito. Ayun lang, lalagari lang siya. Pero ano pwedeng live sabay. So stream? ano ba talaga? Ano ba Magsuzoom. talaga? Dahil extradition is a treaty. A treaty is already the law of the land. So hindi siya foreign law eh. It's a local law. Dahil treaty siya eh. Kaya what gives? Halimbawa, yung kanina, yung away sa Senado at saka sa RTC, sino ba may custody kay Alice Goo? Paano mga kwanto eh? Mga landmark cases ito eh. Mga bago ito eh. Correct, No? correct. Kaya Medyo, ano tayo, nasa legal gray zone. Sorry, Ronald, I'm cutting you kasi sa next episode natin. Alam mo naman, isa-slice ko pa yan. Sorry lang. Sorry na, guys. Sorry na. Boy So slice. this will be landmark cases. This Yeah, yeah. will be talked about for years to come. Sige At po. makakasama to sa bar exams. Sige. No, Justice Ronald Carpio, bukas. uh, No, uh, bukas we'll have Justice Carpio talk about the jurisprudence. But I want to go back and before we go, Alice, go full-blown kasi may hearing kanina. Daming nangyari kanina. Medyo hindi tayo nakaka-concentrate. Now, going back to the Kibuloy thing, what do you think is the wise thing as a political advisor? If you were the bongo of BBM now, what would be your advice to him? Considering, itong showbiz culture, itong VIP culture, itong Davao aspect, and well, some would say sectarian kulto aspect. I mean, what would be your advice, Ronald? Putting aside the well, jurisprudential una, debate. set the narrative. Halimbawa, dapat ginawa nila kagabi. Nahuli namin siya, no? Nahuli namin siya. Ito yung mga litrato ng pagkakahuli niya para yung spin ng kabila ay mamatay na. Paano ini-spin nila eh, no? Ikalawa, marching Wait, so orders anong spin sa mga nila ulit? tao mo. Just to remind, ultimate sacrifice. Ang spin ng kabila ay sumuko. At kasama sa spin, sumuko sa North Cotabato. Ibig sabihin, pinapalabas nila na yung paghuhukay nila, yung pagkuyog nila sa KOJC headquarters ay mali. No? Yun ang sinasabi nila dahil wala siya ron. Actually, nandun siya. Dun siya nahuli. Pero alam mo naman na Big R eh. Depende kung sino yung makauna, siya yung magmamarka. At kagabi, sila ang nakauna. Sila yung nakauna sa narrative, sa kwento. Dapat nauna yung gobyerno. Sila nakahuli. Diba? Ikalawa, ay may marching orders lahat ng tao niya. No? Isa lang ang kwento. Isa lang ang narrative. Halimbawa, nung ini-interview si General Torres, sabi niya, ay, wag ako tanungin niyo yung higher ups. No? Dahil siya, professional soldier siya. Hindi ko Good na soldier siya. maintindihan. Oh, good soldier siya. Ayaw niya na siya yung epal. 'Di ba? Ayaw niya. Ang problema ni BBM, dapat siya lang ang epal, dapat yung presidente lang. 'Di ba? Dapat yun lang ang magpapa-selfie, no? Hindi lahat magpapa-selfie. Masisira sila doon eh. No? Yun yung ikalawa, no? Malinaw na susunod lahat doon, no? At ikatlo, purihin niya yung mga bagong heroes na ito. Halimbawa, sa social media, lahat tuwan-tuwa kay General Torre. Dahil kwan siya eh, di ba? Hindi siya epal. Tapos hindi siya na-rattle dun sa Cool, mga composed, offensive and sa kanya. collected. Pero Cool, mo, ginagawa mo ito sa gitna ng Davao City, no? Na bailiwick, hindi lamang ni Kibuloy, kundi ni President Duterte. And Pero all hindi of ka them are na-rattle. closing in on you, di ba? All of these drugs, Yes. breathing Hindi pa down. nagsisimula. Ang sabi na sa kanya ni Mayor Baste, sasampalin kita. Anong sabi niya?
eh di gawin mo na lang, wag mo na ako takutin. Di ba? Ganun lang. That was nice. Di ba? Oo. Ganun yung pagkakasabi, gawin mo na lang, no? Tapos dito, 3 senador hinaharas siya, kasama si Badoy, kasama si Torion, 'di ba? Sinagot niya lahat. Sinagot niya. Tapos siya pa yung nagpaliwanag sa isang dating chief PNP kung ano ang difference between a search warrant and a warrant of arrest. Natatawa ako dun eh. Kaya maganda yung handling niya. Ito yung dapat, ito yung pinuri ni BBM. Walang ibang pinuri si BBM, si General Torre lang. Tama 'yun, Hero of the no? moment Tama. siya, no? Si General Torre, hero of Oo. the moment siya, yeah. Mm. And I think Oo. he represents how the PNP could be reformed. Diba? Kasi amin natin, may Yes, daming yes. PNP nung panahon ng Digong eh. 'Yun. Kaya ayun, ako na, wag nang i-outshine yung master. Wag nang i-outshine yung boss. Yung boss na lang ang gagawa, no? Galing. You're absolutely right. I was also very impressed. Siyempre ako, I'll be honest naman. Siyempre, nung time ni Digong with all of the EJ case and all of that, to be honest, medyo may ano tayo sa PNP, di ba? Although, of course, in fairness, I've given speech on the PNP Academy, dyan sa, I try to keep communications with them. But I was very, very impressed throughout the years with interaction with people like General Torres, especially na interview natin. Sayang, na-outscoop tayo. Anyway, I think that sets it on. Let's talk a little bit about also Alice Go, Ronald. Let's talk about the hearings today. Were the hearings in any way more revelatory, or what does it say about itong Zarzuela or nag-aagawan ng spotlight? Or I think eventually we'll also have to go there. This is also about, Rizon Tiveros reminding everyone that Senado muna, maunang Senado dito dahil they were the ones talaga na nag-booking dito. Thank you very much, Lord Tornaga, for your analysis of self-proclaimed ano dyan, mga kaibigan natin dyan, down under. Yep. Right. Okay, Sir Ronald, eto na to. Once again, na-confirm na naman yung sinasabi natin for the past year. So, if Riza Ontiveros were given the chance and opportunity, she will prove the mettle of her leadership like no one else. No offense to everyone else. Grabe na. I mean, kudos to General Torre, kudos, well, I don't know about the other guy, but kudos to BBM. We'll talk about him in the next episode shortly, no? Team Kuting versus Team Itak ba yan? But, I mean, let's be honest. Riza laid down the foundation for all of this. Talagang bugbog sarado mga Team Kadilim. Ay, sorry, Team Alice Go, Team Kibuloy, lahat ng mga... Team kasamaan. Oh. Team K na lang para balance tayo. Sir Ronald, again, do you think this just tells us, grabe, no? I mean, she's rising to the occasion, no? And she's creating the occasion that has allowed her to rise also. I mean, She's it was not defining the before. occasion. This was exactly, you're right. So, what is your reading kanina doon sa hearings? How she managed considering lahat